Hello ma'am, sir. Good day po. So ngayon is ituturo kung paano mag-apply ng customer or lagyan ng customer details yung resibo natin sa POS namin. Ano po, para pag nag-order or nag-issue ng resibo is makikita doon kung anong pangalan ng customer, ano, yung details po ng customer natin. So bali, punta tayo sa POS. Then, login po tayo sa admin. Okay. So sa more or F10, then customer membership. So sa customer membership, zero pa yung laman nito. So gagawa natin ng member card. So for example, si Lola is member card niya is number 01. Ayan. Then register card natin. So kung ilang may ilang member na kayo sa ano niyo na bumibili sa store niyo or mga suki niyo na kahit ilang member number or number na card number, so pwede dito ilagay. So for example, meron tayong isang number. Ano po? Then click si membership. So anong pangalan ng membership na 'yan? For example na lang natin is Suki card. Ah, Suki card or loyalty card or depende pa sa inyo kung ano pong pangalan ng inyong um, card. Ayan. Ay, sorry. Ayan. So ito, pwede natin lagyan to ng discount, then rewardable ba yung card na yun? Pwede naman. So kung hindi naman po kailangan, so wag na lang po natin to fill up or i-no nyo na lang po to, no. Enable discount. Kung bibigyan nyo po is yes, then discount amount, ayan. Kung wala naman, no, is no na lang. Then, discount type, kung panag-yes po to, so percentage po automatic yon. Then, discount type yan, percentage, expiration date, so yung card na yan, pwede yung ma-expire. Pwede nyo lagyan expiration date, 1 year, ayan. Kung rewardable po ba siya, so i-yes nyo lang po. Then, amount per point, ayan. So, sa amount per point po, per point kasi yun, ibig sabihin per point. So for example sa 1,000, so kada 200 pesos na ma-spend niya, so meron siyang 1 point. Ano po? So ganun po yung pag-apply nun. So ko na lang po to lahat, then save po natin. So meron na tayong isang Suki card na membership details. So next is customer member. So, bali, add new. So, name yan. Dito na papasok yung name. For example, ilalagay ko dito si Lola. Yan. Contact number ni Lola. Then, birthday. Pwede naman ilagay po yung birthday. Then, address. Lagay lang natin is, yan, Binangonan. Binangonan. Rizal. Ayan. Then, next po natin is, yung address line to, kahit di na yan, depende pa rin po sa inyo. Email, pwede rin po, or pwede skip, optional. So, ito yung membership. So, kung marami membership card, Suki card, pwede kayo mamili or kahit isa lang. So, automatic nakaselect na yan. Then, yung card number ni Lola is 01. Then, save po natin. So, yon. So, meron na tayong Suki card or may isa na tayong member na Suki card natin. Ito yung name, si Lola. Then, card number po niya is 01. Then, Suki card. Yung pangalan ng card natin. So, sa member transaction, dito mapi-filter yung lahat ng, kung all customer, so per items or per summary, so lahat yan dito makikita. So, kung kay Lola, click nyo lang si Lola, then for item, lahat po ng mapi-filter po yung mga transaction niya. Ano po? So, proceed na po tayo dito sa isa, top up. So, sa top up, pwede po mag-top up si Lola. Yung top up sa transaction, top up transaction is record lang po to. So, dito siya magta-top up sa member card. So, ayan. So, 01 is si Lola naka-register. So, 0 yung balance niya. Then, active yung card. So, pwede siya mag-top up dito. Ibig sabihin ng top up po na yun is pwede po magamit yung points na yun para makabili po siya ng mga items. Ano, for example is, nag-top up siya ng 10,000. Then, paid by, ilagay ko na lang si Lola. Then, or si Lola or yung cashier para may notes po kayo. Ano, ayan. So, add.
pay. So, ayan. So, meron na siyang balance na 10,000 points. So, ngayon, try natin mag-transact. Sa F2, place order. For example, sa Buy Jessic, yan. Sample natin itong mga items po na to. Sa item checker. Nature Spring per case. Sample lang yan. So, kung may 1,000 pesos na babayaran po si Lola. So, pag nakapag-transact na, kuha tayo ng customer details. Ayan. So, pwede natin dito i-scan kung may barcode. Dito kasi sa card number, pwedeng barcode po i-apply dyan para pag may Suki card po kayo, scan nyo lang using a barcode scanner, lalabas na po yun. Then, pag lumabas na po yun, double tap na lang natin tong si Lola. Then, sa may right side, customer operation, so makikita natin yung name ni Lola. Ano po? So, ang total na babayaran niya is 1,010 pesos. Proceed to payment. So, dito, pwede po natin gamitin yung points na tinap up po niya. So, click lang po yan. Then, exact amount. So, naklik natin. So, 10,000. Then, malilis ng 1,010. So, automatic kasi membership point masiselect pag chinikan nyo po to. Ano po? Then, exact amount. Pwede naman po kung pwedeng use point. Kung may cash po siya, hindi inabot. So, pwede naman mag-split payment tayo sa cash. So, kung kaya pa naman po sa use point, so checkan nyo lang po to, then exact space, then pay po natin. Then, confirm lang po natin yan. Try po natin kung mare-record, maliles. Some more, then membership, then membership, pagpalagay dito na membership card. So, ayan. Ito na po yung nangyari. So, accurate naman po siya. So, sa 10,000 minus 10,010 pesos, so, naging 8,990 pesos na lang yung balance niya. So, gumagana yung ating card or yung points natin. So, ganun lang po, ma'am, sir, mag-apply. Hello po, paano naman po ngayon makita yung transaction ni customer? So, some more, e-journal and record, transaction, then ito po yan. So, one click, then ma-highlight po yan dito yung details na in-order po niya. Then, andito po yung customer information, yung name, then yung kanyang nakalagay po dito yung ID. Ayan. So, automatic naman po yun. Ano po? Ayan. So, yun lang naman po, sir, ma'am. Then, thank you po. Hello po. Paano naman po ngayon makita yung transaction ni customer? So, some more, e-journal and record, transaction, then ito po yan. So, one click, then ma-highlight po yan dito yung details na in-order po niya. Then, andito po yung customer information, yung name, then yung kanyang nakalagay po dito yung ID. Ayan. So, automatic naman po yun. Ano po? Ayan. So, yun lang naman po, sir, ma'am. Then, thank you po.